I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shoutout sa inyo mga kababayan. Hala kayo, bes, mayroong bagong news ngayon. Napakaganda itong balita ni USEC Secretary mga kababayan. Nakpo po, ay bukas na po ang Bukas Center sa mga piling lugar. Ay magandang proyekto ni Pangulong Marcos Jr. Parang ang tingin ko mga kababayan, yan po ang magiging katapat ng Malasakit Center. Pero itong kay Pangulong Marcos Jr., aba kompleto. Ricardo, ibig sabihin, kompleto lahat ng gamit mga kababayan. Ang ganda talaga. Yan po ang isa sa pinaka magandang proyekto ng Marcos administration. Ang daming good news actually. Watch this video till end guys. Napakaganda itong Bukas Center. Bukas na sa mga piling lugar at madadagdagan na yan. Parang nationwide na ito. O, di ba? Congratulations po sa ating lahat. Thank you, Mr. President. Kaya talagang inaalagaan niya yung kalusugan ng bawat Pilipino, mga beswa. Kaya nga, pinapatayuan niya ng Bukas Center sa bawat, malapit yata sa mga hospital ito, sa bawat region. So, napakagandang balita ito guys. Panoorin nyo ito para kumpleto detalyado. Don't forget to like, hit the button bell para lagi kayong updates sa aking mga upload videos. Ayan, savage na naman ang mga dilis mga kababayan. Eto na. Magandang umaga Malacanang Press Corps. Welcome sa ating press briefing ngayong araw. Simulan natin sa magandang balita na dala ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa bagong Pilipinas. Good news mula sa Department of Health. Wow. Isa sa mga programa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., katuwang si Health Secretary Ted Herbosa, ay ang pagpapalapit sa ating mga kababayan ng mga serbisyong pangkalusugan na karaniwan nilang nakukuha sa mga ospital. Bukas na po ang 51 bagong urgent care and ambulatory service o Bukas Centers. Tandaan po natin, Bukas Centers sa 33 probinsya sa buong bansa. Makabago po ang mga gamit at mabilis ang serbisyo ng mga DOH Bukas Centers na ito, na siyang puntahan ng ating mga kababayan sa mga probinsya para sa mabilisan at agarang serbisyong medikal o ambulatory care. Libre po ito, maliban lamang po sa mga ibang specialized medical procedures na mayroon lamang pong very minimal fee. Mabilis pong nakukuha ng mga kababayan natin ang mga laboratory services gaya ng complete blood count o CBC, blood chemistry, urinalysis, blood typing, x-ray, ultrasonography, ECG, fecalysis, FOBT, dengue and NSI, dengue IgG at IgM, COVID rapid antigen test at HbAg. Wow. May mga serbisyo din po para sa tuberculosis screening and management, pagbabakuna, center screening, konsultasyon para sa alta presyon at diabetes, kumpletong check-up para sa buntis at sanggol, o bigay ni consultation at services, mental health, first aid at referral para sa mga vehicular crash, nutrition support, dental services, animal bite, at pharmacy para sa mga access sa gamot. May mga operasyon din pong naihahatid ang DOH Bukas Centers gaya ng operasyon sa katarata, breast at tumor surgery, at iba pang ambulatory surgical procedures. Mabilis din ang pagresponde sa ibang emergencies gaya ng mga pasyenteng inatake sa puso. Yay. Pati ang geriatrics o mga serbisyong kailangan ng mga may edad, kasama na po ang surgery, ENT, at orthopedic at parte ng serbisyo ng DOH Bukas Centers na nakukuha na ng ating mga kababayan. Sa loob lang ng isang taon, buong Pilipinas na po ang may DOH Bukas Centers. 26 sa Luzon, 8 sa Visayas, at 17 sa Mindanao. Halimbawa lang po, ang ilang Bukas Centers ay nasa Santo Tomas, Pampanga para sa Luzon, ang Tagbilaran Bukas Center sa Visayas at ang Cotabato Bukas Center naman po sa Mindanao. Unti-unti pong nagbubukas ang DOH Bukas Centers mula lamang nitong March 2024 at ngayon
nasa halos 800,000 Pilipino na po ang kasama po ang Corpus beneficiaries ang naseserbisyuhan ng 51 bukas centers sa buong bansa. Wow. Nasa humigit 500 patients kada araw ang naseserbisyuhan ng bawat isang bukas center at patuloy pong nagiging takbuhan ng ating mga kababayan ang DOH bukas centers lalo na para sa emergency care. Panoorin po natin ang ilang mga kababayan natin na naserbisyohan na po ng DOH bukas centers. So, pumupunta sa mga private, magastos. Ngayon, naswerte kami dito sa Santo Tomas. Last na kami dito. Mabilis. Kung ano man yung nandito talaga. At saka malaki pong tulong sa amin, hindi na po kami maglalayo, biyahe. Dito, lalakarin lang po namin. At saka ang babae po nila. Sa mga tanong po, i-interview po natin po. Tinutuwa po kami ng mga Thank you po. Thank you po sa inyo. Kita kami naman kayo. Wala po kami sa bayan. Malaki po po sa amin. Nakakatuwa naman Sa yan. inyo lahat. Oy. At yan po ay isa talaga pong talagang inuna ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para matugunan po talaga ang pangangailangan ng ating mga kababayan pagtungkol po sa kalusugan. Correct. Ito pong meron pong direktiba ang ating Pangulo para sa matiyak ang malinis at tapat ang pagdaraos ng midterm elections sa May 12. Inulusad ng Department of Information and Communications Technology at ng Commission on Elections ang kauna-unahang 24/7 Threat Monitoring Center. Ito ay isang real-time digital command post na handang tukuyin, pigilin at tapusin ang online misinformation and disinformation. Pinangungunahan ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center ng DICT at ng Task Force Katotohanan, Katapatan at Katarungan sa halalan o ang Task Force KKK sa halalan ng COMELEC ang Threat Monitoring Center na naging operational sa loob ng 2 araw. Isa itong patunay na mabilis, kumilos at nagkakaisa ang pamahalaan kapag ang katotohanan ang nakataya. Panoorin po natin ito. At nais ko rin pong iulat sa inyo ang pinakabagong survey ng Okta Research. Bumaba sa 42% ang bilang ng mga pamilyang Pilipino na itinuturing ang kanilang sarili bilang mahirap nitong Abril mula sa dating 50% noong Nobyembre. Katumbas ito ng 2.1 million families or 2.1 million families na nagsasabing nakaangat na sila sa kahirapan. Bumaba rin ang food poverty sa 35% mula sa 49% noong nakaraang quarter. Ibig sabihin, humigit kumulang 3.7 million families ang hindi na itinuturing ang sarili nila bilang food poor. Isa po itong patunay na patuloy ang pagsisikap ni Pangulong Marcos Jr. at ng kanyang administrasyon na tugunan ang problema sa kahirapan at kagutuman. Sa punto pong ito ay maaari na po akong tumanggap ng inyong mga katanungan. See guys, May we ang remind ganda everyone yun. for with our Bukas center, one bukas question, na. one follow-up setup. Yahoo! First question, Eden Santos, Net 25. Yusek, good morning po. From your previous briefing, sinabi niyo po na sa kanya pala nanggaling ang fake news referring to Vice President Sara Duterte. Siya pala ang source ng fake news na ito na pinapakalat laban sa unang ginang kay First Lady. With that po, wala po bang plano ang Marcos administration na sampahan po ng kaso si VP Sara o kaya po ay paimbestigahan sa Kongreso or sa NBI, PNP, CIDG kung sinasabi po ninyo na siya ay fake news peddlers? Sa ngayon po, wala pa po. Wala po.
Ako, hindi na pinapansin yan. Next question. Christian Yusores, Radyo Hindi 630. niya pa kayanin si Good morning, BBM. Yusek. I understand, ma'am, na nag-iimbestiga na ang luwa doon sa mga reklamo sa Prime Water. Pero Yes. yung grupong bayan muna kahapon po ay naghain ng complaint laban sa kumpanya. May request din po sila na ipakansela na yung lahat ng joint venture agreement ng Prime Water sa mga local water districts. Iko-consider po ba ito ng palasyo o iuutos sa LOA? Ngayon po, nagsasagawa po ng investigasyon ng luwa. At anytime soon po, maaari pong magbigay ng mensahe patungkol po dito. At kung meron pa pong mga tao na nagrereklamo, may mga ahensya, may mga government agencies na umaayon sa ginagawa po ng Pangulo patungkol po sa pag-iimbestiga, particularly sa Prime Water. Yan po ay ating wini-welcome dahil ibig pong sabihin, ang aksyon pong ginawa ng Pangulo ay hindi lamang po pamumulitika. Tandaan po natin, ang estimated po na sinasabi na aapektuhan po ng hindi magandang serbisyo ng Prime Water ay umaabot na po sa 16 million na katao. So, kailangan lang po talaga itong mabilisang maaksyonan. One follow-up lang po. Yung sa panawagan po nila na ipakansela lahat ng JVA ng Prime Water sa mga local water districts, open po ba dito ang palasyo? Unang-una po, ang Pangulo at ang administrasyon ay naniniwala po sa due process. Hindi po tayo laging may kasabihang cut the process. So, aalamin po natin lahat kung ano ba, kung may anomalya, kung ano may pagkukulang, at ano pa yung dapat na ipahinto. Next question, Tristan Nadalo, Newswatch. Morning, Yusek. Habemus Papam, meron na pong bagong Santo Papa ang Roman Catholic Church, si Pope Leo XIV. Siguro po anong mensahe ng palasyo ni Pangulong Bongbong Marcos sa pagkakaroon ng panibagong Santo Papa? Masaya po na meron na po tayong bagong Santo Papa at hintayin po natin ang kanya magiging mensahe ngayong pong araw na to. Follow-up question, Maricela Lili, TV5. Yusek, good morning. Did the President monitor the announcement last night? Did he wake up until early? Ay, hindi ko po natanong ko na siya ay nagising ng maaga po. Pero ilalabas niya po yung mensahe. Pagka po kami ay nagkaroon ng pagkakataong magkausap ngayon, tatanungin ko po kung anong oras siya nagising. Opo. Morning, ma'am. How does the Malacanang view po the 5.4% GDP growth in the first quarter of 2025? Ma'am, is this in line with the administration's targets for this year? Okay. Maganda pong balita yan dahil po yung GDP po ay nagpapakita po ng progreso at natutuwa po ang ating Pangulo, lalong-lalo na po, of course, ang administrasyon dahil nakikita na po at nababanaag, nagmamanifest na po ang mga pagsisikap ng ating mga opisyales para po mapaangat po talaga ang ekonomiya ng bansa. Tama. Ma-follow up lang po. Ano po yung plano ng pamahalaan para magpatuloy po yung ganitong trend at or mapabilis pa po or mapaangat pa yung GDP growth? Lalong pagbutihan ang trabaho, lalong maging concern sa mga pangangailangan ng taong bayan. Next question, Rahal Bayan, Radyo Pilipinas. Ma'am, balikan ko lang po yung sa Octa research sa self-rated poverty. How confident are we that we can sustain this momentum, especially po ang target po natin mapalawak pa yung 20 pesos per kilo na bigas? Opo, maganda pong balita po dahil nga from 50%, naging 42% na lamang po. Ibig sabihin, nararamdaman na rin po ng mga taong target po ng mga programa ng Pangulo patungkol po dito sa kagutuman. Nararamdaman naman po nila ang pag-angat, ang improvement. At sisikapin po ng ating Pangulo at ng administrasyon na lalo pang mapalawig ang mga programang ito para po mas lalo maiangat ang buhay po ng ating mga kababayan. Thank you, Yusek. At meron pa po tayong good news. Okay? At patungkol na rin po sa nalalapit na eleksyon, patuloy ang pakikipag-ugnayan ng election watchdogs sa COMELEC para sa eleksyon sa Lunes. Para sa hangaring malinis at tapat na halalan, nagsama-sama ang lahat ng election watchdogs mula sa mga pribadong organisasyon, simbahan, kabataan at iba pang sektor. Sa kanilang mahigpit na pagbabantay, matitiyak na ang bawat boto ay mabibilang ng tama at ang bawat boses ng mamamayan ay maririnig.
At sinisiguro rin ng PNP na 100% na silang ready para sa 2025 national and local elections. Ayon kay PNP Chief Romel Marbil, ang sabi po niya, "Let this be clear, our commitment is to serve the Filipino people, not politicians. Our duty is to protect the law and the sanctity of the vote." Kaisang ang administrasyon ni Pangulong Marcos Jr., ating itataguyod ang isang halalang mapayapa, malinis at makatarungan para sa bayan, para sa kinabukasan at para sa isang bagong Pilipinas. At dito po nagtatapos ang ating briefing. Maraming salamat Malacanang Press Corps at magandang tanghali para sa bagong Pilipinas.